Ang babaeng nasa panaginip ay nagising sa pag-vibrate ng cellphone. Mabilis siyang bumangon para hanapin ang pinagmumulan ng tunog mula sa mahigit 10 telepono. Nang makita niya ang mensahe sa screen, agad siyang bumaba sa ibaba. Gamit ang martilyo, dinurog niya ang lahat ng cellphone. Itinapon niya ang lahat ng SIM card at giniling para tuluyang mawala. Nang handa na ang lahat, binuksan ng babae ang pinto ng mansyon. Pagkalipas ng ilang sandali, isang grupo ng pulis na may kumpletong armas ang dumating sa pintuan ng mansyon. Narinig niya ang mga yabag sa labas. Lumabas siya agad sa pinto. Dumating na kayo, hinihintay ko kayo mula alas 7 ng umaga. Bukas na ang pinto ko, bilisan nyo, wala na akong masyadong oras. Ang babaeng ito ay pinalibutan ng maraming pulis para arestuhin. Isa siyang drug lord, at ang kwento niya ay maituturing na alamat. Sa mundo ng droga, siya ang magandang reyna ng droga ng Espanya. Olympia, dapat ninyong malaman na ang pelikulang ito ay hango sa isang totoong kwento. Kung paano ito nangyari, samahan nyo kaming panoorin. Si Olympia ay may masayang pamilya noong una. Isang mapagmahal na asawa at 2 kaibig-ibig na anak na babae. Ngunit mula nang ma-diagnose ng kanser ang kanyang asawa, lubusang gumuho ang kanyang buhay. Ang unemployment benefit ng asawa niya sa loob ng 2 buwan ay hindi sapat para suportahan ang buong pamilya, lalo pa at malapit ng manganak ang kanyang pangatlong anak. Wala nang ibang paraan si Olympia kundi ang dalhin ang 2 niyang anak na babae sa kalapit na supermarket. Nagsimula siyang magnakaw. Sinamantala niya ang pagkakataong hindi nakatingin ang security guard para ipasok ang mga paninda sa cart. Itinulak niya ang kanyang bunsong anak na babae upang hindi siya paghinalaan kapag nagbabayad. Bumili siya ng isang maliit na kahon ng chewing gum, ngunit ang jacket endgame nga po ng anak na babae ay nakakuha pa rin ng atensyon ng cashier. Paglabas nila sa tindahan, mabilis na umalis ang magulang at anak. Ngunit ilang hakbang pa lang ang layo, ang mga bagay na itinago sa damit ng panganay na anak na babae ay nagsimulang mahulog, at hindi nagtagal, ang security guard ng supermarket ay naabutan sila at dinala sa may-ari. Dahil nakita ng may-ari ang 2 bata, hindi na siya tumawag ng pulis. Ngunit si Olympia ay hindi talaga nag-aalala. Para sa isang taong halos wala nang makain, gaano ba kahalaga ang dangal? Akala ko titigil na ang Olympia pagkatapos ng kabiguan na ito. Ano na ang gagawin natin ngayon, inay? Ngayon, pumunta tayo sa tindahan ng mga Chino. Sa huli, nakabili pa rin siya ng ilang pagkain mula sa supermarket ng mga Chino, ngunit hindi ito magtatagal. Pagkatapos kumain, ano ang susunod? Sa gabi, sinasamantala na mahimbing ang tulog ng mga tao sa bahay. Pumunta siya sa restaurant sa ibaba. Ang layunin ay magnakaw ng ilang libreng asukal. Mabilis at tiyak ang kilos, makikita mong sanay na siya rito. Sa sandaling ito, isang babaeng palihim na nagbebenta ng marijuana ang lumitaw sa tindahan. Ang pagdating niya ay lubusang nagpabago sa kapalaran ni Olympia. Ang babaeng nagngangalang Maga ay kaibigan niya noong high school. Para mapanatili ang kanyang pamumuhay, nagmungkahi si Olympia na makipagsosyo sa kaibigan sa pagnenegosyo ng sigarilyo. At si Maga ay nasa sabik din dito dahil sa pagkukunwari niyang buntis. Hindi lang siya makakabenta ng mas marami, kundi maaari rin niyang harapin ang panganib kapag nahuli. Kaya naman, opisyal na nagkasosyo ang dalawa. Kahit na napakataas ng porsyentong kinukuha ni Maga, ang negosyo ng sigarilyo ay mas mabilis at mas malaki ang kinikita kaysa sa mga ordinaryong trabaho. Si Olympia ay lumapit sa kanyang matalik na kaibigan na isang tagagupit ng buhok na si Trini, upang hilingin na alagaan nito ang kanyang 2 anak, bilang kapalit ng 2 sigarilyo na may mataas na kalinisan. Sinamantala ni Olympia ang pagkakataong ito at nagtungo sa kalapit na plaza. Nagsimula siyang maging isang maliit na nagtitinda ng marijuana at pag-uwi niya araw-araw. Itinatago niya ang kinita niya sa isang lalagyan ng subang panlaba. Nakaligtas na siya sa pag-aalala tungkol sa pagkain, paminsan-minsan. Dadalhin din niya ang kanyang 2 anak sa isang restaurant para sa isang masaganang kainan. Ngunit hindi laging maayos ang lahat. Noong araw na iyon, ikaw at si Maga ay nakatagpo ng isang tulisan sa daan. Kakalabas lang niya sa kulungan, isa siyang kilalang tulisan sa lugar na ito. Ang lugar ng negosyo ninyong dalawa ay nagkataong nasa loob ng teritoryo niya. Sa harap ng banta, mahinahon na ibinigay ni Maga ang pera. At sinabihan din si Olympia na ibigay ang lahat ng sigarilyo, hindi pumayag. Nakita niya ang paraan niya ng pagkita ay napunta sa kamay ng kalaban. Pumasok siya sa katabing tindahan ng tinapay, kinuha ang kutsilyo sa counter at hinabol ito.
Siguradong hindi pa nakakakita ang gangster na ito ng ganoong kabaliw na babae sa buong buhay niya. Nang idikit ang kutsilyo sa leeg niya, ang pagiging agresibo ng gangster ay napalitan ng takot. Maaari ko siyang ibenta kahit saan. Gusto ko, naiintindihan mo, umalis ka na. Gayunpaman, may nangyaring mas ikinabahala ni Olympia. Sa isang pagtitipon ng pamilya, natuklasan ng kapatid ni Manuel ang lihim niya. Kapag nalaman ito ng ama, maaaring mapalayas si Olympia sa bahay. Para sa mga tradisyonal na babaeng Espanyol, ang kanilang responsibilidad ay alagaan ang kanilang asawa, mga anak at pangasiwaan ng maayos ang tahanan. Ngunit walang nakakaalam kung bakit ginagawa ito ni Olympia. Napakasimple lang, gusto niyang kumita para ipagamot sa asawa niya kaya, kahit sino ay hindi makakapigil sa desisyon niya. Huwag mong sasabihin kina mama at papa, at huwag mo ring sasabihin kay Alex. Kung hindi, tatanggalin ko ang ari mo. Noong araw na iyon, nagpunta kayo ni Maga sa plaza para maghanap buhay gaya ng dati. Biglang may lumabas na sasakyan sa kalsada na nakakuha ng atensyon niya. Ang sakay sa sasakyan ay ang tulisan na dinikitan niya ng kutsilyo sa leeg noon. Nang makita niyang papalapit ang sasakyan kay Maga, mabilis na sinigawan ni Olympia ang matalik niyang kaibigan para paalalahanan siya. Ngunit hindi inaasahan na huli na pala nang lumingon si Maga. Itinutok ng tulisan ang baril sa tuhod at pinaputok. Pagkatapos ng 2 putok, si Maga ay agad na bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay nagpaputok pa si Hunter ng 2 beses kay Olympia. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakakilos at nagtago sa likod ng upuan kaya nakaligtas siya. Sa oras na ito, hindi nagtagal ang salarin. Agad siyang umikot at mabilis na tumakas pagkaalis niya. Lumapit si Olympia sa kanyang matalik na kaibigan ngunit ang matalik na kaibigan sa kanyang buhay ay nakahandusay na walang malay sa lupa, matagal nang huminto ang hininga. Sa libing ng kapatid ni Maga, si Olympia ay nagpunta. Sino ang pumatay sa kapatid ko? Alam mo siguro, di ba? Sa gabing iyon, sinamahan ng kapatid ni Maga si Olympia para hanapin ang kinaroroonan ng pumatay sa kalye, at mabilis nilang natagpuan ang salarin. Agad na bumaba ng sasakyan ang kapatid ni Maga at humarap sa kalaban. Walang sinabi, kinuha ang baril at binaril sa ulo. Ang putok na ito ay hindi lamang paghihiganti para kay Maga, kundi pati na rin ang tuluyang pag-alis sa banta kay Olympia. Ngunit ang pagkawala ng sarili ay nagdulot pa rin sa kanya ng matinding pagsisisi. Napagtanto niya ang panganib ng krimen na hindi niya kayang pasanin. Kaya naman itinapon ni Olympia ang lahat ng sigarilyo sa basurahan. Nagbabalak siyang bumalik sa pamilya at ipagpatuloy ang isang matatag na buhay. Ngunit hindi niya inaasahan na sa oras na ito ay pumutok ang kanyang panubigan. Tinanggap ng pamilya ang kanilang pangatlong anak salamat sa naipon nilang pera mula sa dating pagbebenta ng droga. Pansamantalang napanatili ni Olympia ang kasalukuyang buhay pamilya, ngunit mauubos din ang ipon. Samantala, ang kanyang asawang si Alex ay hindi man lang nakatulong. At lalo pang nagiging negatibo dahil sa sakit, tumanggi pa siyang magpagamot, hindi siya nakiusap. Kaya muling pumunta si Olympia para hanapin ang doktor. Nagbigay ng conclusion ang doktor na kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, si Alex ay mayroon na lamang pinakamataas na 1 taon at kalahati na mabubuhay pa, maaari pa ba itong magamot? Umiling ang doktor, hindi siya naniwala sa conclusion ng doktor. Nagsimulang maghanap si Olympia ng impormasyon sa internet, isang artikulo tungkol sa isang sikat na mang-aawit na may kanser na gumaling ay nakakuha ng kanyang atensyon. Ang ospital ay ipinahayag na mayroong success rate na umaabot sa 70%. Nangyari sa isip niya at ang mahal na halaga ng paggamot, ay muling nagtulak sa kanya na bumalik sa pagbebenta ng droga. Kung nais niyang ipagpatuloy ang negosyo ng marijuana, kailangan niyang makahanap ng supplier. Ngunit walang nakakaalam kung saan kumuha ng stock si Maga noon. Kaya't ang daan na ito ay tuluyang nasara, at sa sandaling iyon, may naisip si Trini. Kilala mo ba si Valeria, yung taga Bolivia, sa pamamagitan ni Trini, nakilala ni Olympia ang mag-asawang Valeria. Matagal na silang nagbebenta ng droga. Sa kasamaang palad, ang kanilang tagahatid ng kargamento ay nagkaroon ng aksidente. Namatay sa isang aksidente sa kotse at ngayon ay naghahanap sila ng isang mapagkakatiwalaang tao na papalit. Kinabukasan pagkatapos matanggap ang misyon, si Olympia ay nagmaneho ng motorsiklo patungo sa isang liblib na mansyon. Dito niya nakilala ang taong katransaksyon niya na nagngangalang Julio. Kukunin ni Olympia ang droga mula sa kanya at ibibigay kay mag-asawang Valeria, tapos na ang trabaho. Ngunit ang pagdadala ng kargamento ay mayroon ding kaakibat na panganib. Sa daan,
Anumang oras ay maaari silang makasalubong ng mga pulis na nagtatayo ng checkpoint. Ngunit para kay Olympia, ang mga bagay na ito ay hindi problema. Sanay siya sa lahat ng kalsada dito at madali siyang makakadaan sa ibang ruta. Sa mga checkpoint ng pulisya, nakatanggap siya ng malaking bayad. Tulad ng dati, ipinasok niya ang pera sa kahon ng pulbos. At isinulat ang mga numero sa isang maliit na notebook. Kapag hindi siya abala, nag-iisip siya ng lahat ng paraan upang hikayatin si Alex. Kahit pa umupa siya ng mga aktor na magpanggap na kaibigan ng mga kamag-anak para magbigay ng payong psikolohikal sa kanya. Ang resulta, pinalayas ni Alex ang taong iyon sa bahay pagkatapos lamang ng ilang pangungusap. Dahil hindi ito naging epektibo, muling nagbigay ng pag-asa si Olympia sa mangkukulam at sa itim na mahika. Kahit alam niyang ang mga bagay na ito ay para lamang sa pagpapatibay ng loob. Ngunit basta't makatulong ito sa pagbabago ng mood ng kanyang asawa, hindi siya magdadalawang isip na gumastos para subukan, hindi siya umaasa ng himala. Basta't makatiis si Alex hanggang sa araw na siya ay pumunta sa Amerika para magpagamot. Ngunit hindi kasing simple ng inaakala niya ang mga bagay ngayong araw. Bumalik si Olympia pagkatapos kunin ang mga kalakal mula kay Julio. Gaya ng dati, naghatid siya ng mga kalakal kay Valeria. Ngunit wala siyang bahay ngayon, kinuha ng asawa ni Valeria ang mga kalakal ngunit hindi nagbayad. At gusto pa nitong gumawa ng masamang kilos, kinuha ni Olympia ang lahat. Yung upos ng sigarilyo sa tabi at malakas na hinampes sa ulo niya. Sa sandaling iyon ay umuwi si Valeria kaya agad siyang inakusahan ng lalaki na si Olympia ang gustong magnakaw ng pera. Ang plano niya sana ay kunin ang pera at umalis na, ngunit hindi niya inaasahan na kukuha ng kutsilyo si Valeria. Alam niyang napasubo siya sa isang sitwasyon na may nagbabalak na nakawan. Ngunit dahil may aral na siya mula kay Maga noon, sa pagkakataong ito ay napilitan siyang magtiis. Sa gabi ay nagising siya sa maingay na usapan. Nang pumunta siya sa kwarto ng anak niya, nakita niyang aalis na sana si Alex kasama ang dalawang bata. Nang mapansin niyang may hindi tama, sinamantala niya ang oras na nag-iimpake ang asawa niya para sa mga bata. Sinuntok niya si Alex gamit ang kawali hanggang sa mawalan ito ng malay at dinala ang dalawang anak na babae sa restaurant sa ibaba. Pagkatapos, tahimik siyang naghintay na dumating ang ambulansya, at pagkatapos suriin ng doktor, inanunsyo nila na si Alex ay may mental disorder na dulot ng depresyon. Ayon sa payo ng doktor, pinili ni Olympia na ay pa-admit ang kanyang asawa. Nang maramdaman niya ang kawalan ng pag-asa, may isang lalaking kusang lumapit sa kanya. Ang lalaking ito ay si Moreno, kaibigan ni Julio, at nang malaman niya ang ginawa ng mag-asawang Valeria, ipinabatid niya si Olympia kay Moreno at tiniyak na mapagkakatiwalaan ang taong ito. Hindi pa alam ni Olympia noon na ang lalaking ito ang lubos na magbabago sa kanyang kapalaran. Sabihin mo sa akin kung ano ang simple at halos katulad ng ginawa mo sa Galicia. Pero kailangan pumunta sa Colombia. Ano ang gagawin sa Colombia? Kikilos kasama ang grupo at ibabalik ang mga produkto. Ito ay ganap na naiiba sa trabaho sa Galicia. Talagang iba ito pero 10 beses ang kita. Gaano karami ang kailangan kong dalhin? 30 kilo. Magkano iyon? 300,000 magkano talaga ang matatanggap nila? Ibabawas nila ang parte ko at ang sahod ng mga kasama. Kung maganda ang takbo, maaari kang kumita ng mga 80,000. Interesado ka ba? Kailangan ko lang ng isang biyahe para kumita ng 80,000. Agad na naantig si Olympia pagkatapos niyang marinig iyon, ngunit pagkatapos ng nakaraang insidente, naging mas maingat siya. Ang pagtitiwala ay maaari lamang maranasan sa sarili kapag nakikipagtulungan. Dahil ito ay isang ilegal na transaksyon, hindi sila maaaring umasa sa isang kasunduan upang protektahan ang interes ng magkabilang panig, kaya sinabi ni Olympia na kailangan niya ng oras para mag-isip. Maluwag din siyang binigyan ni Moreno ng 2 araw, ngunit ang susunod na nangyari ay nakatulong sa kanya na mabilis na makagawa ng desisyon. Kinabukasan, naghahanda siyang ilabas ang kanyang mga anak. Hindi inaasahan, lumitaw ang kanyang mga magulang sa pintuan. Sa hapagkainan, nauuhaw ang kanyang ama kaya pumasok sa kusina para kumuha ng tubig. Ngunit ang bagong refrigerator sa harapan ay nagdulot ng pagdududa sa matandang lalaki. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang anak na babae sa ibang silid. Alam kong wala kang matatag na trabaho. Ang ibig kong sabihin ay legal na trabaho, kaya ang pera ay maaari lamang magmula sa 2 paraan. Pagbebenta ng droga o prostitusyon, anuman ang uri ay pareho lang. Ang droga ay trabaho ng lalaki, ang babae ay palaging gagamitin ng iba. Para sa akin, wala itong pinagkaiba sa pagiging prostitute. Tay, huwag ka nang magpaliwanag, mag-isip ka ng mabuti.
Ang lugar mo ay sa tabi ng iyong asawa at mga anak. Kung mayroon kang anumang paghihirap, matutulungan ka namin. Ang mga salita ng ama ay labis na nakasakit sa kanya. Kahit na ito ay may mabuting intensyon, alam niya na maliban sa sarili niya, walang makakatulong sa kanya, kaya pagkaalis ng kanyang mga magulang, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Moreno, sumasang-ayon sa pakikipagtulungan. Kinabukasan, dinala niya ang kanyang mga bagahe sa paliparan. Hindi niya inaasahan na pagkaalis pa lang ng eroplano ay may sumusunod na pala sa kanya. Mukhang hindi magiging maayos ang biyaheng ito sa Colombia, dahil ito ang unang beses niyang lumabas ng bansa nang hindi sinasabi sa pamilya niya. Hindi maiwasan na matense siya sa paanyaya ng isang driver ng taxi. Sumakay siya sa sasakyan papunta sa hotel na nabook na niya. Ang kasiglahan at pagiging nakakatawa ng driver ay nakapagpagaan ng loob ni Olympia sa loob ng ilang sandali. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang hotel. Pagbaba niya, kinumpirma niya ang address sa driver. Siguraduhin lang na tama ang lugar bago siya magbayad bago umalis. Iniwan ni driver Ron sa kanya ang isang business card. Kung may mangyari, maaari mo akong tawagan anumang oras. Salamat. Sa unang pagkakataon sa marangyang hotel na Olympia ay hindi siya nakaramdam ng tuwa. Gusto lang niyang makuha ang mga kalakal ng mabilis at umalis na. Dahil sa bahay ay mayroon siyang 3 anak at isang may sakit na asawa. Naghihintay sa kanya para alagaan isang sobre sa mesa sa tabi ng kama. Sa loob ay may cash at isang mobile phone na inihanda ni Moreno. Para sa kanya ilang minuto pagkatapos tumawag si Moreno at naghatid ng masamang balita. May problema sa supplier pansamantalang maantala ang oras ng paghahatid ng 2 araw. Hindi ako sumasang-ayon na ipagpaliban ang schedule ng pagkuha ng mga kalakal na pagkasundoan na namin alam ko. Ngunit minsan ay hindi maiiwasan ang mga sitwasyong lumitaw. Pinapahirapan mo ako, mayroon pa akong ibang pamilyang aalagaan. Sinisiguro ko sa iyo na babalik ka sa loob ng 3 araw. Ngayon 3 araw na, gusto ko nang umuwi. Nalungkot si Olympia dahil biglang nagbago ang plano. Ngunit nang maisip niyang posibleng kumita ng 80,000 sa biyaheng ito. Tinawagan pa rin niya ang kanyang ina at sinungalingan na ang kanyang pinsan ay malapit nang sumailalim sa operasyon. At kailangan niyang manatili para mag-alaga ng karagdagang 2 araw. Pagkatapos niyang ayusin ang usaping pampamilya, agad siyang tumawag kay Moreno. At sinabing 2 araw lang ang ibinigay sa kanya, kaya ayusin ang pagkuha ng mga gamit sa lalong madaling panahon. Ano ang dapat kong gawin sa loob ng 2 araw na ito? Ituring mo itong bakasyon kasama ang 4 mong kaibigan, ay enjoy mo ito. Pero huwag kang lalabas sa gabi, masyadong mapanganib. Ang mga tauhan ko ay naghihintay sa iyo sa lobby. Huwag mong kalimutang ikaw ang kanilang commander. Hayaan mong lubos nilang matandaan ito. Lumapit si Olympia sa 4 na tauhan at idineklara ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pinuno. Agad na natigilan ang isip ng mga tauhan. Hindi nila inaasahan na ang kanilang commander ay isang batang babae. Nakatigil sana si Olympia sa pagpapakilala. Sa isang hindi pamilyar na lungsod, sa harap ng isang grupo ng mga estranghero. Mas mabuting huwag gamitin ang inyong tunay na pangalan. Para mas madaling makipag-usap, nagbigay ako ng palayaw sa bawat isa. Ang kulot ang Fofo, ang mataba ang Godo, ang maskulado ang Touches, ang payat ang Gubras. Ang iba ay walang pagtutol sa kanilang mga palayaw. Tanging ang kulot lang ang hindi nakaintindi sa kanyang palayaw. Ano ang ibig sabihin ng clown sa telebisyon? Isang sikat na clown, o sige, sa ilalim ng kanyang paggabay. Nagsaya sila sa dalampasigan buong araw. Hindi inaasahan, may nangyari sa hotel pag-uwi. Lihim na lumabas si Gubras nang hindi nagpapalam kan inuman. Nang halughugin ni Olympia ang kanyang malita, nahanap niya ang pasaporte. Sa tulong ng driver ng taxi na si Ron, sa wakas ay nalaman din ni Olympia kung nasaan si Gubras. Bukod pa rito, pumunta ang lalaking ito sa isang kalapit na bar. At ang naghatid sa kanya ay ang kaibigan ni Ron, si Olympia, na naghanap kay Gubras sa bar. Hindi na siya nagdalawang salita, inilabas ang pasaporte sa kanyang bulsa at sinabi sa kanya, bumalik ka sa hotel o humanap ka ng paraan para makauwi sa Spain. Pagkasabi nito, tumalikod siya at lumabas ng pinto. Wala nang ibang paraan, kaya't sumunod na lang si Gubras at sumakay sa taxi. Kinabukasan ng madaling araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Moreno. Handa na ang mga gamit, maaari mo nang kunin anumang oras. Pagkababa ng telepono, tinipon niya ang kanyang mga tauhan at naghanda na umalis. 4 silang sumakay sa 2 sasakyan pero si Ron ang binigyan niya ng address. Kumpara sa iba, mas mapagkakatiwalaan si Ron.
Sinundan nila ang taxi papunta sa isang abandonadong pabrika sa labas ng bayan. Pagpasok nila sa bodega, nakita nila ang supplier. Dahil alam niyang si Olympia ang ipinadala ni Moreno para kunin ang mga gamit, tinawag niya ito ng hiwalay para inspeksyonin ang mga ito. Ngunit sinabi ni Olympia na bilang lang ang titingnan, hindi ang kalidad. Ano man ang gawin ng mamimili at nagbebenta, kung may pandaraya man o wala. Ang trabaho niya ay dalhin ang mga gamit palayo rito. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat para sa kanya. Sa puntong ito, nagkaroon ng masamang balak ang nagbigay. 4 na tauhan niya sa labas ay nakontrol na rin. Sa harap ng sitwasyong ito, hindi natakot si Olympia. Sinamantala niya ang pagkakataon na hindi nakatingin ang kalaban at kinuha ang isang dart sa mesa at mabilis na itinurok sa kamay nito. Hayop ka, gusto mo bang mamatay? Sige, barilin mo ako, barilin mo ako. Pagkatapos, barilin mo sila at tawagan si Moreno para magpaliwanag. Sa loob ng 15 minuto, barilin mo na. Hindi ka makakalabas ng buhay sa Colombia. Hayop ka. Naiintindihan mo ba? Huwag mong isipin ang tungkol sa pag-survive. Umalis ka na. Hindi ko alam ang tungkol sa Colombia, pero aalis ako. Sa teritoryo mo. Pagkatapos ng trabaho, kukunin ni Olympia ang mga gamit at aalisin ang kanyang mga tao mula sa pagawaan. Pagdating sa hotel, nag-organisa sila ng selebrasyon. Nang matapos ang inuman, tinawag ni Olympia si Gubras sa tabi. Dahil alam niyang marunong siyang mag-Ingles, ibinigay niya ang telepono sa kanya para makipag-ugnayan sa ospital sa Amerika. Para itanong sa doktor ang tungkol sa paggamot sa kanser. Ngunit ang awkward na paraan ng pagsasalita ni Gubras ng Ingles, na akalaan ng kausap na lasing siya. Nang tawagan niya, hindi pa man siya nakapagsalita ng maayos ay ibinaba na nila ang tawag. Pagkatapos, kinuha ni Olympia ang telepono at pinalayas ang lalaki sa silid. Pagkalabas sa silid, nang makita ni Gubras na walang tao, agad niyang kinuha ang telepono at nag-text sa isang misteryosong tao. Ito pala ay ang especially iya na palihim na nag-ulat ng oras. Nang pagbalik sa Espanya bukas para sa tauhan ni Abel, natanggap ng alagad ni Moreno ang balita. Inutusan ni Abel ang kanyang tauhan na asikasuhin ang internal contact ni Moreno. Sa airport, malinaw ang layunin niya. Nakawin ang kargamento ni Moreno at patayin ang mga ipinadala para kunin ito. Kinabukasan, ayon sa plano, hinati ni Olympia ang droga sa maliliit na pakete at ibinalot sa katawan ng kanyang mga tauhan gamit ang plastic wrap. Nang handa na ang lahat, dinala nila ang kanilang mga bagahe. Sa airport, si Ron pa rin ang naghatid sa kanila. Sa loob ng airport, handa na ang mga tauhan ni Abel. Naghihintay na lang sila sa pagdating ni na Olympia at ng iba pa, ngunit sa daan. Biglang tumawag si Moreno dahil may problema sa contact nila sa airport. Napilitan silang baguhin ang plano at lumipat sa ibang airport. Nang makita ang pagbabago ng sitwasyon, agad nagpadala ng mensahe si Guberas. Dahil sa sobrang tensyon, nagdulot ng hinala kay Touches ang ginawa niya. Kaya't kinuha niya ang telepono at ibinigay kay Olympia matapos basahin ang mensahe. Nalaman lang ni Olympia na may kasabwat siya nang makita niya ang mensahe. Gustong tumakas ni Guberas pero huli na ang lahat. Hindi na sila makapunta sa airport at hindi na rin makabalik sa hotel. Kaya't dinala niya sila sa isang maliit na hotel ng kaibigan niya. Ang sitwasyon ay karaniwan ngunit medyo ligtas. Hinuberin ni na Touches at ng mga kasama niya si Gubras at itinali siya sa upuan. Pinunit ni Olympia ang pasaporte nito sa harap ng lahat. Iniwan siya roon. Pagkatapos, ginamit niya ang telepono nito para magpadala ng mensahe sa mga tauhan ni Abel. Gumamit ng malaswang pananalita para insultuhan ang buong pamilya ni Abel. Ngunit para sa traidor ng organisasyon, hindi ito matatanggap ni Touches, sinamantala niya ang pagkakataon ng walang nakatingin. Kumuha siya ng bakal na tubo at lumapit kay Gubras at sinaktan ito na ikinamatay ni Gubras sa lugar. Namatay na ang especially iya, agad silang nagmaneho papunta sa isang liblib na lugar. Ayon sa utos ni Olympia, inihulog ng mga tauhan niya ang bangkay nito sa lawa. Mabilis na nakatanggap muli si Olympia ng tawag mula sa bumili. Hinihiling na tapusin na ang misyon sa pagdadala ng kargamento. Sa kabilang hangganan, dahil may especially iya sa grupo, ang droga na hawak nila ay kailangan ding ibalik sa supplier para masigurado ang kaligtasan. Naghanda pa ang kabilang panig ng isang ligtas na ruta para makatakas sila. Ngunit para kay Olympia, hindi lang ito isang kabiguan kundi isang kahihiyan. Ngunit ang kanyang determinadong katangian at hindi pagtanggap sa pagkatalo, ay nagtakda na hindi siya basta-basta susuko. Sa puntong ito,
Isang larawan sa dingding ang nagbigay sa kanya ng pahiwatig. Agad na tinawagan ni Olympia ang driver ng taxi na si Ron. Sa kabilang banda, naghahanap pa rin si Olympia ng paraan para maihatid ang mga kalakal. Nang hindi niya alam na ang kanyang ina ay nasa bahay ng kanyang pinsan sa probinsya. At nabunyag na rin ang kasinungalingan ni Olympia. Bukod pa rito, binayaran na niya ang upa para sa ina at anak ng kanyang pinsan. Tinutakpan niya ako pero walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya. Ano sa tingin ninyo ang nangyayari? Sa tingin ko po ay nagtataksil siya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siguro nga, si Olympia, na hindi pa nakakaalam ng paparating na sakuna sa pamilya, ay nakarating sa daungan sa tulong ni Ron. Gusto niyang humanap ng bangka na hindi na kailangang dumaan sa customs para maipadala ang kargamento. Pagkatapos ng ilang pagsubok, nakahanap din siya ng kapitan, na handang tumulong sa pagdadala ng kargamento. Nagkasundo sila sa presyo. Ang isyu sa transportasyon ay tila naayos ng maayos. Pagkatapos ayusin ang bagay na ito, dinala ni Ron si Olympia sa bus terminal. Sa lupa upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, binigyan ni Olympia si Ron ng malaking halaga ng pera. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ito tinanggap. Pagkatapos ng ilang araw na pakikipag-ugnayan, napagtanto niya na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi basta-basta. At para kay Olympia, ang pinakamalaking nakuha sa biyaheng ito ay si Ron. Nang maghiwalay sila, sinabi niya ang kanyang tunay na pangalan sa kanya. Ayon sa ruta na ibinigay ni Moreno, ligtas na nakabalik si Olympia sa Espanya. Ang unang gagawin ko pag-uwi ay sunduin ang asawa ko sa ospital para iuwi. Sa hapagkainan, tinawag siya ng nanay niya sa kusina at bago pa siya makapagsalita, isang biglaang sampal. Hindi kita sasampalin sa harap ng maraming tao. Para ipakita ang paggalang mo sa asawa at ama mo, umupo ka. Hindi niya niloloko ang asawa niya, gusto lang niyang ipagamot ito. Hindi lang iyon, gusto rin niyang magkaroon ng magandang buhay ang buong pamilya. Ngunit hindi niya masabi ang mga ito. Ayaw niyang mag-alala ang nanay niya dahil ilegal naman ang trabaho niya. Pag-uwi namin pagkatapos sunduin ang bata mula sa eskwelahan. Pagdating ko sa ibaba ng bahay namin, nakita ko ang maraming pulis na nagtatayo ng mga harang. Nang magtanong ako sa mga kapitbahay, nalaman ko na may inaresto silang drug lord. Pero hindi ang building niya ang target. Pag-uwi ko, nagmadali akong kunin ang perang itinago ko sa isang kahon. Akala ko darating ang mga pulis para arestuhin ako, pero pagkasuot ko ng pera sa bag ng asawa ko, pumasok siya mula sa pinto at kinuha ang bag. Nang makita ni Alex ang pera, alam ni Olympia na hindi na niya ito may tatago. Kaya inamin niya sa asawa niya ang tungkol sa pagtutulak niya ng droga. Ipinasok niya ang pera sa kamay nito at sinabihan ng asawa. Nadalhin ang mga bata palayo sa bahay pagkaalis ni Alex. Bumaba siya at nagmaneho ng sasakyan ng matalik niyang kaibigan para tumakas. Hindi niya inaasahan na pagliko niya sa kanto ay hinarang siya ng isang pulis. Pagkababa niya ng bintana, nakita ng pulis sa loob ng sasakyan na wala namang laman. Agad siyang pinadaan ng pulis, hindi nagtagal. Nakatanggap si Alex ng tawag na inalis na ang pag-lockdown sa lugar nila. Sinabi ni Olympia sa akin na umuwi na kami para tingnan ang balita. Nakita namin na inaresto ng pulisya ang 2 miyembro ng teroristang organisasyon. Isang pagkakamali na nagdulot ng matinding tensyon kay Olympia. Sinabi niya sa asawa niya na kumikita siya sa pagbebenta ng droga. Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo, huwag mo itong gawing dahilan, iyon ang katotohanan. Gusto kitang dalhin sa Houston, saan ba iyon? Sa Amerika, doon para magpagamot. Doon may mga eksperimental na makabagong paraan ng paggamot, na wala pa sa Espanya, pero napakamahal. Wala tayong ganoong kalaking pera, hindi ako aalis kahit ano paman. Pero hayaan mo na ako, hindi inakala ni Alex na hindi niya ito pinahahalagahan. Pinagbantaan pa niya ang asawa na huwag nang lumabas ng bahay pagkatapos nito. Kailangan siyang manatili sa tabi niya araw-araw, gayunpaman, ang matigas na ulo na asawa ay lubos ding nauunawaan ang nararamdaman ng kanyang asawa. Ayaw lang niyang magkaroon ng malaking panganib si Olympia para sa kanya. Sa gabing iyon, pareho silang tahimik at hindi makatulog. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Alex ang biyenan niya. Sa ugali ng kanyang asawa, hindi niya ito makontrol. Maibubunyag ko lang ang nangyari doon. Sana ay mapapayag ninyo ang inyong anak na magbago. At nagkataon na iyon din ang araw ng pagdating ng kargamento sa daungan. Ayon sa napagkasunduang oras, dumating si Olympia sa daungan pagkatapos magbayad. Sa mga bayarin, lumabas mula sa loob ng barko ang ilang tauhan. Pagkatapos, ayon sa ibinigay na address ni Moreno,
Nagtungo ang lahat sa isang bodega. Ito ang lugar kung saan sila maghahatid ng kargamento, sinamantala ang pagpasok ni Touches at ng iba sa bodega. Lumapit si Moreno sa sasakyan at binayaran ang bayarin sa pagbiyahe ng kargamento para kay Olympia. Ang resulta, pag-uwi niya sa bahay na hawak ang pera. Nakita ko si tatay na naghihintay sa baba sa Olympia, naisip ko na darating din ang araw na ito. Pero hindi ko inasahan na ganoon kabilis ito darating. Pinayuhan siya ni Chow na itigil na ito, basta umuwi siya at mag-focus sa pag-aalaga sa asawa at mga anak. Ang mga nangyari noon ay parang hindi na nangyari. Hindi inaasahan na diretsong tatanggi si Olympia dahil hindi na siya makakapagpabago ng isip ngayon. Pagkatapos, sinabi niya ang tunay na dahilan, dahil si tatay ay hindi kailanman kikita ng ganoon karaming pera sa buhay niya. Napakaganda, kung gayon, wala na tayong pag-uusapan pa. Sa huli, walang naging resulta ang payo, at tahimik na umalis ang matandang lalaki. Mula noon, pinutol na rin ng mga magulang niya ang komunikasyon sa kanya. Samantala, ang pinakamalaking kalaban ni Moreno ay hindi siya nakakalimutan. Nagpadala si Abel ng mga mamamatay tao para patayin ang babaeng naglakas loob na pag-alitan siya. Tungkol naman kay Olympia, hindi rin siya nagpapahinga. Alam niyang naipadala na sa Italia ang kargamento niya, at kinuha ng naghatid ng kargamento ang 40% ng kita mula roon. Kaya nakipag-usap siya kay Moreno, sinabing kaya rin niyang gawin ang pagpapadala ng kargamento. Kaya nagpatuloy sila sa pagtutulungan, at muling pinalawak ni Olympia ang kanyang network ng kalakalan. Sarili niyang kakayahan. Para magbukas ng sarili niyang international cargo route. Para alagaan ang pamilya, ipinagkatiwala niya ang trabaho sa pagpapadala sa kabilang bansa sa kanyang mga tauhan habang siya naman ay nanatili sa likuran kasama ang kanyang partner. Para mag-develop ng mga bagong sales channel, nakita ni Olympia na kumikita siya. Ang matalik niyang kaibigan na si Trini ay hindi rin kontento na umasa lang sa barbershop para mabuhay. Kaya nag-alok siya na makipagsosyo kay Olympia. Hindi niya inaasahan na diretsahang tatanggihan siya. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan o hindi mapagkakatiwalaan, kundi dahil si Olympia ang gumawa nito dahil wala na siyang ibang magawa. Ayaw niyang mapahamak din ang matalik niyang kaibigan. Paano kung ikaw ang mapatay tulad ni Maga? Paano kung ikaw ang mapatay? Ako namatay dahil malas lang ako, pero kung ikaw ang mamatay kasalanan ko iyon. Ayoko nang maranasan iyon ulit. Maraming tao ang ganyan, malinaw na mabuting intensyon. Ngunit sadyang ayaw nilang intindihin ang pag-aalala ni Olympia ay hindi naman sobra. Dahil ang assassin na ipinadala ng drug lord ng Colombia ay ipinadala na. At ang pangunahing target ay ang babaeng nagngangalang Ban NHA. Noong araw na iyon, nakahanap ng magandang pagkakataon ang assassin na si Osen. Sina Moreno at Olympia ay lumabas para mag-usap ng pribado. Kamakailan, nakipag-ugnayan si Moreno sa isang kliyente na Italyano. Kung magtatagumpay ang negosasyon sa presyo, ang mga kalakal ay maaaring ipadala sa Italia pagkatapos ng 10 araw. Ngunit sa kasalukuyan, nakakaranas sila ng kaunting problema. Ang mga Italyano ay mas gusto ang direktang pakikipagtransaksyon. Sa susunod na linggo, darating sila dito. Ang mahalaga ay, hindi nila gusto ang mga babaeng namamahala sa industriyang ito. At kung si Moreno ang haharap, lalabagin nito ang mga patakaran at magiging hindi kanais-nais para sa negosyo. Kaya si Olympia na lang ang naghanap ng paraan para makapagsalita. Tumayo si Moreno para magbayad. Sinusundan sila ni Osen at sinamantala ang pagkakataon. Handa na siyang bumunot ng baril para patayin si Olympia, pero hindi niya inaasahan na bago pa niya makuha ang baril, sobra na siyang kinakabahan. Ang resulta, nasayang ang magandang pagkakataon para makapatay. Nakita na lang niya na umalis ang dalawa sa harap niya. Pagdating ng gabi, bumalik si Osen sa hotel at nanood ng pelikulang pulis at kriminal sa TV. Para pagandahin ang kanyang kasanayan sa pagpatay, pagkatapos ay tinawagan siya ng kanyang ate. Ano ang nangyayari? Ayos lang ba ang lahat? Ayos lang ba ang lahat? Kumilos ka na ba? Hindi pa. Nakipag-ugnayan na ba si Abel sa iyo? Hindi, si Osen. Pwede ko bang ipaayos kay Abel ang ibang trabaho para sa iyo? Hindi. Ayoko nang gumawa ng iba pa. Ipinanganak ako para gawin ito. Huwag mong sabihin sa asawa mo na magpadala ng iba para palitan ako. Para patunayan na kaya kong maging isang mahusay na mamamatay tao. Nanumpa siya na sa susunod na magkaroon siya ng pagkakataon, tiyak na papatayin niya ang babaeng iyon. Nang sumunod na araw, dumating ang pagkakataong inaasahan niya.
Si Olympia ay pumunta sa kanyang kapatid upang magpanggap si Manuel bilang boss. Nang nag-aaral pa lang ang dalawang magkapatid ng Italyano, tumawag si isa. Sumakit ang tiyan ng panganay na anak ni Olympia at dinala na sa ospital. Pagkababa ng telepono, agad na umalis sina Olympia at Touches sa pagawaan. Hindi nila napansin na may motorsiklong nakasunod sa kanila. Matapos suriin ng doktor, bahagyang may gastritis lang ang anak niya. Paglabas ng ospital, umupo ang mag-ina sa bangko sa labas. Sinamantala ni Osen ang pagkuhanin na Touches at isa ng sasakyan at lumapit sa pintuan. Pagkatapos ay dahan-daang lumapit sa harapan ni Olympia, itinutok ang baril sa kanya at binaril. Ngunit ang eksenang iyon ay nasa isip lamang. Nang handa na siyang kumilos, isang sasakyan ng pulis, mula sa kabilang direksyon ang nagmaneho at huminto sa harap ng pinto. Matapos dalhin ng dalawang pulis ang bilanggo sa ospital, umalis ang sasakyan ng pulis. Nang makita ni Osen na wala ng panganib, lumapit siya kay Olympia. Ngunit hindi pa nakakalakad ng ilang hakbang si Touches nang dumating. Mabilis na umalis sa ospital sina Osen at ang kanyang anak, muli na namang nag-aksaya ng pagkakataong maging isang mahusay na mamamatay tao. Pagkaalis lang ng lahat ay tumawag si Abel. Nanginginig ang dalawang paa ni Osen habang nakatingin sa nanginginig na telepono sa kanyang kamay. Nanigas siya at hindi naglakas loob na sagutin pagdating sa hotel, tumunog muli ang telepono. Nang makita niyang ang tumatawag ay ang kanyang ate, mabilis niyang pinindot ang sagutin. Ngunit hindi niya inaasahan na si Abel pala ang nasa kabilang linya. Dahil alam niyang bigo ang pagtatangka sa pagpatay, binigyan siya ni Abel ng huling pagkakataon. Kumilos ka na ng mabilis at huwag nang magsalita ng walang kabuluhan. Kung hindi mo papatayin ang batang iyan, papatayin kita, hayop ka. Huwag mo akong biruin. Pagkaalis sa ospital, hahanapin ni Olympia ang kanyang ina. Nagmamakaawa siyang kumbinsihin ng ama na makipagkita sa kanya. Kung hindi na maibabalik ang relasyon nila ng ama, hindi na siya kailanman makakapasok sa bahay ng kanyang ina. Sa pangungumbinsi ng ina, pumayag ang ama na magkita at mag-usap sila. Nagpasya si Olympia na ipaubaya ang negosyo sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Upang pamahalaan, habang siya naman ay uuwi upang makasama ang asawa at mga anak at mamuhay ng normal. Inakala niyang ang pansamantalang solusyon na ito ay makakapagpagaan muna sa krisis ng pamilya. Ngunit hindi inaasahan na masyadong minamahal ng kanyang ama ang kanyang anak kahit na si Manuel ay napakahusay ngunit siya ay duwag. Hindi talaga angkop para sa negosyo. Sa kabilang banda, si Olympia ay may matapang na personalidad at gumagawa ng mga desisyon ng may determinasyon. Palaging gustong maging isang taong sinasabi ng iba na hindi niya kayang maging. Noong bata pa siya, sinabi ng kanyang ama na gagawa siya ng isang bagay na dakila. Ngunit hindi ganitong uri ng bagay. Nabigo ang plano at muling naghiwalay ang mag-ama sa hindi magandang paraan. Hindi nagtagal ay dumating ang araw ng pagpupulong sa boss ng Italian Mafia. Ngunit sa gitna ng negosasyon sa presyo, talagang itinuring ni Manuel ang kanyang sarili na boss. Habang hindi naman talaga naiintindihan ng industriya, nawalan siya ng 10% sa bargaining power. Buti na lang at nandoon si Moreno para iligtas ang dalawang panig. Sa huli ay nagkasundo sila sa buong proseso na narinig ni Olympia. Sa telepono ni Moreno, mukhang tama ang sinabi ng kanyang ama. Si Manuel ay talagang hindi tao para sa droga. Ngunit dahil umabot na sa ganito, si Olympia ay wala nang magagawa. Kundi ituloy hanggang dulo, bumalik sila sa pagawaan at inilagay ang droga sa mga binagong sasakyan. Upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga, si Manuel mismo ang mag-aalaga sa unang kargamento. Sa paningin pa rin ng mga Italyano, siya ang boss. Ngunit nagpahayag si Moreno ng pag-aalala tungkol dito. Talaga bang mapagkakatiwalaan ang 2 taong ito? Walang problema sa pagkakataong ito, malalaman natin sa madaling panahon. Nang gabing iyon, inaya ni Moreno si Olympia sa lungsod. May gusto siyang gawin na matagal na niyang pinaplano, ngunit hindi pa niya nagagawa, ang sumakay sa bus para maglibot, upang maranasan ang pakiramdam ng pagiging turista. Dahil naubos na ang mga tiket, bumili siya ng 2 tiket sa mataas na halaga mula sa isang mag-asawa. Habang si Osen, ang mamamatay tao na humahabol sa likuran, ay diretsyong kinuha ang tiket mula sa kamay ng isang bata. Pagkatapos dumaan ng bus sa isang interseksyon, dahan-daang tumayo si Osen, naghahanda ng kumilos. Nangyari na gusto ni Olympia na makipagpalit ng upuan kay Moreno. Nang makita ni Olympia si Osen na may hawak na baril at sumusugod, agad niya itong itinulak at hinayla si Moreno pababa ng bus. Hinabol sila ni Osen at mabilis na naabutan ang dalawa. Hindi inaasahan,
Nang itaas niya ang baril, isang sasakyan sa tabi nila ang mabilis na sumugod at bumangga. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na tumakas ang dalawa, sina Olympia. Samantalang si Osen, ang nangangarap maging isang mahusay na mamamatay tao, ay namatay sa gitna ng kalsada ng may sama ng loob. Kasabay nito, si Manuel, sa kanyang unang paghahatid ng kargamento, ay nagkaroon din ng problema. Upang labanan ang antok habang nagmamaneho, patuloy siyang uminom ng mga energy drink na may caffeine. Sa loob ng ilang sandali, labis na hindi komportable ang naramdaman ni Manuel sa kanyang dibdib. Agad niyang ginaising si Fofo, na nakaupo sa tabi niya. Ngunit sa oras na iyon, nawalan na siya ng pakiramdam sa kanyang mga binti. Sa gitna ng matinding takot, tumaob ang sasakyan at tumilapon sa damuhan sa tabi. Narkotiko na nakatago sa ilalim ng sasakyan ay nakakalat din sa lahat ng dako. Si Olympia, na nakaligtas sa kamatayan, ay mabilis na nakatanggap ng balita. Upang maiwasan ang muling paglitaw ng mamamatay tao, agad na umalis si Olympia kasama ang kanyang pamilya sa gabi. Habang nasa daan, tinawagan niya si Moreno upang ipaalam na ligtas sila. Alam na sinusuri ng kabilang panig ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao. Tahimik siyang nagbaba ng telepono at naghintay ng resulta nang mapansin niyang may isang bisikleta na sumusunod sa kanila. Agad na kinabahan si Olympia nang makita niyang walang reaksyon si Godo na nagmamaneho. Hindi rin siya masyadong nag-alala, at pagkaraan ng ilang sandali ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang mansyon. Ito ang bahay na ibinigay ng kaibigan ni Moreno. Pwede tayong tumira dito ng walang hanggan, maghanda na kayong bumaba. Nakita ulit ni Olympia ang sasakyang humahabol sa kanila. Bumalik tayo, may sumusunod sa atin, bumalik na tayo. Huwag kang mag-alala, Siya ay tauhan mo ba? Hindi ko siya kilala. Siya ang bodyguard mo. Anong bodyguard? Isang lalaking kalbo ang bumaba sa sasakyan. Lumapit siya sa kanila. Siya ang personal bodyguard na inayos ni Moreno para kay Olympia. Pagkatapos ayusin ng pamilya, hintay ang makatulog ng mahimbing ang mga bata. Hindi nagtagal pagkaalis ni Olympia sa mansyon ay dumating din si Manuel sakay ng kotse. Nang malaman na naaksidente ang truck, agad na nagpadala si Moreno ng tao para ihatid siya at si Fofo pabalik. Ngunit hindi na gaanong mahalaga ang natirang kargamento sa truck dahil hindi na ihatid sa tamang oras ang mga produkto. Kailangan nilang magbigay ng makatwirang paliwanag sa mga customer. Para sa mga abalang idinulot ng kanyang kapatid, hindi naman talaga pwedeng balewalain ni Olympia, kaya naman naghanda silang magkapatid na personal na pumunta. Para ipaliwanag ang sitwasyon sa mga customer, ngunit hindi inaasahan na igigiit din ng kanyang hipag na sumama. Dahil lang sa bumalik si Manuel na gusot ang damit, naniniwala siyang may kabit ang asawa niya. Kaya't pumayag siyang maghintay sa kotse para makita kung ano ang gagawin nila. Wala nang magawa si Olympia kaya isinama na lang niya ang kanyang bayaw. Sa daan, tumawag si Moreno at sinabing si Abel ang pumatay. Na ipinadala niya. Sino ang haharap sa kanya, pagkatapos ng mahigit 20 oras na pagmamaneho? Sa wakas ay nakarating na ang lahat sa Italy ayon sa address na ibinigay ng kabilang panig. Nakilala ni na Olympia at ng lahat ang bumibili. Si Manuel ay nagsasalita ng napakahinang Italyano. Ipinaliwanag ang dahilan kung bakit hindi naihatid ang mga kalakal sa oras. At nangako na sa susunod ay mas malaki ang diskwento. Ngunit hindi inasahan na hindi pumayag ang kasosyong Italyano. Sa pag-aakalang siya ay niloloko, ang bodyguard sa tabi ay kumuha ng baril. Mukhang gusto nilang ayusin sila doon mismo. Gusto pa sanang magpaliwanag ni Olympia, ngunit hindi gusto ng Italyano na makipag-usap sa mga babae. Bakit mo hahayaang magsalita ang isang babae? Hindi ako aso ng kahit sino, naiintindihan mo ba? Ikaw ang kasosyo, tama, hindi. Ako ang boss, ako, naiintindihan mo ba? Kaya natakot ang kuya at hindi na nakapagsalita. Inamin ni Olympia sa mamimili na siya ang drug lord. Ipinaliwanag niya kung bakit hindi naihatid ang mga produkto. Basta't magbayad pa ng kaunti ang kabilang panig bilang paunang bayad. Sa susunod, handa siyang magbigay ng dobleng diskwento. Nakita ng lalaki na napakatapang ng babaeng nasa harapan niya. Agad na nagbago ang saloobin ng lalaki. Sige, ganyan ang kasunduan natin sa loob ng 1 linggo. Sa daan pa uwi habang nag-uusap sila. Hindi sinasadyang nabanggit ng ate-asawa na magdiriwang ng anibersaryo ng kasal ang mga magulang ni Olympia. Nang masabi niya iyon, saka lang niya napagtanto na hindi pala inimbita si Olympia. Habang nagaganap ang piging, dinala ni Olympia ang mga bata hanggang sa oras na umalis. Nakilala niya ang mga malayong kamag-anak na dati ay laging masiglang bumabati sa kanya.
Ngunit ngayon ay nagkukunwari silang hindi siya kilala upang maiwasan ang anumang problema. Nakita ni Olympia ang tanawing ito at hindi niya ito matanggap, kaya inutusan niya ang bodyguard na ihatid siya pauwi. Makalipas ang sandali, nagpalit siya ng pormal na kasuotan at bumalik sa piging. Ang dating masiglang kapaligiran ng piging ay biglang natahimik sa kanyang pagdating. Sa harap ng lahat, inihayag ni Olympia ang kanyang tunay na intensyon. Nais lang niyang baguhin ang kanyang buhay, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang kilos ay magpapahiya sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng isang malaking pagtatalo, idineklara ng kanyang ama na tapos na ang pagdiriwang. Dahil dito, siya ang naging pinaka hindi pinapansin sa pamilya. Sa lahat, tanging ang kanyang kapatid na si Isa ang nakaintindi sa kanya. Wala siyang dapat ikahiya, lahat ay gustong gawin iyon, nagkukulang lang sila sa tapang. Pag-uwi, nakita niya ang isang walang lamang bote ng sleeping pills sa banyo. Ang pagkawala ng sleeping pills ay nagbigay sa kanya ng kutob na may mali. Sa kusina, nakita niya ang kanyang asawa na gumagawa ng waffles. Matapos siyang tanungin, inamin din ni Alex na inihalo niya ang sleeping pills sa harina. Gusto kong unahin kung ilabas ang mga bata bago mo sila kunin. Kung ilalabas ko sila, ano ang mangyayari kung talagang kakainin ng anak na babae ang waffle? Baliw ka ba? Sa sandaling lumabas si Olympia mula sa kusina. Hinabol ni Alex, sobrang pagka-excite. Ito ba ang ginhawang gusto mo? Iniwan mo kami na parang duwag. Sino ang mag-aalaga sa mga bata? Sabihin mo na lang na palem na ako sa kanila. Pagdating niya sa hagdanan, bigla niyang nakita ang bodyguard na nasa harapan niya. Nang lumingon siya, nakontrol na nito ang baliw na asawa. Upang pigilan ng asawa na saktan ng sarili niya, lumapit siya sa kapatid ni Alex at binayaran ito ng 600 bawat linggo. Para alagaan ang baliw na lalaking ito. Sa kabilang banda, naayos na ang problema sa baliw na asawa. Sa Colombia naman ay may nangyari. Si Touches, na ipinadala para patayin si Abel, ay aksidenteng nakilala ng ibang tao. Nang mabunyag ang kanyang pagkatao, nagmadali siyang tumawag kay Moreno. Ngunit hindi niya inaasahan na si Moreno ay nakahandusay na sa bakanteng lote sa labas ng kasino. Hindi na gumagalaw at walang pag-asa, tinawagan ni Touches si Olympia. Sabi ni Touches, "Boss, nasira ko ang misyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin." Tumakas ka na, ngunit huli na para tumakas, ang mga tauhan ni Abel ay nakatutok na ang baril sa ulo niya. Paalam na, Olympia. Pagkatapos magpaalam, bumagsak si Touches sa ilalim ng baril ng kalaban. Ang mga tao mo ay patay na. Ikaw ang susunod, haliparot. Ang kanyang tapat na tauhan ay namatay ng malagim sa ibang bansa. At ang kanyang kasosyo ay hindi alam kung buhay o patay, si Olympia na lang ang natira. Paano niya haharapin ang mga susunod na pagsubok? Dito nagtatapos ang Season 1 ng seryeng El Clan. Nagtatapos na si Olympia, umaasa na magkakaroon ng Season 2. Magpapakita siya sa isang bagong anyo. Patuloy na aabutin ang tuktok ng ating buhay. Sabay-sabay nating hintayin.